Good morning guys. Real talk lang tayo guys, no? Para sa mga OFW na gustong magkaroon ng investment o kaya ipon, at yung para rin sa mga tao na gustong pumunta at para maging OFW, pag-isipan mabuti kasi kung naiinganyo kayo sa mga OFW na ang kapitbahay nyo OFW na nakapagpapagawa, nagpapatayo, nagpapaaral ng kamag-anak, pamangkin, ginagawa lahat kasi dun ay sa sipag nila yon. Pero hindi porke na OFW ka, marami kang pera, hindi po. Pinagpapaguran po talaga. Tapos yung mga gusto naman pumunta sa ibang bansa para maging OFW, makinig kayong mabuti ha. Kung ikaw ay gusto mong mag-ibang bansa, gusto mong makatulong sa iyong family, sa mga iyong kapatid, pag-isipan nyo po no 107. Bakit ka mo 7? May sobrang 7. Kasi yung 7 na yon, baka pwede ka pang mag-change mind. Hindi lahat ng mga OFW magaganda ang life. Hindi lahat ng mga OFW kumikita ng malaki. Hindi lahat ng OFW namumulot ng pera. Wala pong ganun, Mars. Ang sa akin lang, kung mag-OFW ka, dapat buo ang loob mo. Alisin mo ang attitude mo. Kasi pag may attitude ka, wala kang mararating. Maniwala ka sa akin, kundi puro yabang. Tapos, yung mga OFW, pag hindi nakakuha ng magandang trabaho, nag-i-emote, sana daw nasa Pilipinas na lang sila. Diyos ko! Ayan ang sinasabi ko. Huwag basta-basta pupunta o mag-OFW o pupunta sa ibang bansa. Hindi po kadali yon. Mahirap pong magtrabaho. Dapat marunong ka mag-budget, marunong ka mag-control sa sarili mo. Kasi hindi lahat talaga ng OFW success. At yung mga sinasabi at nakikita niyo sa post na malalaki ang sweldo, hindi totoo yon. Maniwala ka sa akin, mag-start ka sa mababa bago marating ang gusto mong salary. Experience. Ang hirap sa inyo, yung mga mag-OFW, mag-iibang bansa, pag nandito na, akala mo kung sino na, akala mo kung nakalipad na napakataas, hindi. Ang totoo niyan, lahat ng mga post sa Facebook ay isang pandaraya. Ganun lang yon. Okay?